Paggawa at buhay. Ang Diyos ay siyang bukal ng buhay at liwanag at kaligayahan ng santinakpan. Tulad sa mga sinag ng liwanag na nagbubuhat sa araw, tulad sa mga agos ng tubig na nagmumula sa isang buhay na batis, ay dumadaloy mula sa Kanya ang mga pagpapala para sa lahat niyang kinapal. Saan mang dako at ang buhay na galing sa Diyos ay tumatahan sa puso ng mga tao, ay dadaloy naman ito na patungo sa mga iba, sa mga daloy ng pag-ibig at pagpapala. Ang kaligayahan ng ating tagapagligtas ay nasa pag-angat at pagtubos sa sangkatauhang lugami sa pagkakasala. Dahil dito ay hindi niya ibinilang na mahalaga sa Kanya ang Kanyang buhay, kundi binata niya ang krus at winalang bahala ang kahihiyan. Ang mga anghel man ay palaging gumagawa rin sa ikaliligaya ng mga iba. Ito ang kanilang kaligayahan. Iyong ipalalagay ng sakim na puso na isang paglilingkod na nagpapababa ng karangalan, palibas ay paglilingkod lamang sa mga kaawa-awa at sa lahat ng bagay ay mababa sa uri at sa tayo ng kabuhayan, ay siyang gawain ng mga anghel na hindi nagkasala. Ang diwa ng mapagsakripisyong pag-ibig ni Kristo ay siyang diwang naghahari sa langit at siyang pinakasentro ng kaligayahan at kasayahan doon. Ito ang diwang tatangkilikin ng mga nagsisisunod kay Kristo. Ito ang gawang gagawin nila. Pagka ang pag-ibig ni Kristo ang siyang namamahay sa ating puso, ay hindi ito maikukubli na gaya ng isang mabangong samyo. Ang banal na kapangyarihan nito ay mararamdaman ng lahat nating makakasama. Ang diwa ni Kristo na nasa loob ng puso ay nakakatulad ng isang batis sa ilang, na ang kanyang tubig ay walang patid ng pag-agos, upang pasariwain ang lahat ng pananim, at sa mga mamatay na lamang ay lumilikha pa ng kasabikang makainom ng tubig ng buhay. Ang pag-ibig kay Jesus ay mahahayag sa pagnanasang gumawa, na katulad ng paggawa ni Jesus, upang maiangat at mapagpala ang sangkatauhan. Ito ang aakay sa tao na ibigin, kahabagan at mahalin ang lahat ng nilikha, na mga inaalagaan ng ating Ama na nasa langit. Isang kabuhayang naglilingkod. Ang kabuhayan ng tagapagligtas noong siya ay narito sa ibabaw ng lupa ay hindi isang pagpapaginhawa at pagmamahal sa sarili, kundi siya ay gumagawang may kasipagan at katapatan sa ikaliligtas ng nawaglit na mga tao. Mula roon sa sabsaban ng hayop hanggang sa Kalbaryo ay tinunton niya ang landas ng pagkakait sa sarili, at hindi niya sinikap na makawala sa mabigat na gawain, mahihirap na paglalakbay, at nakapanghihinang pag-aalaala at paggawa. Ang wika niya, ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa pagtubos sa marami. Ito ang namumukod na dakilang layunin ng kanyang buhay. Ang iba pa ay pangalawa na lamang at sumasailalim nito. Ang kanyang pagkain at inumin ay ang gawin ang kalooban ng Diyos at tapusin ang kanyang gawain. Ang sarili at ang kapakanan ng sarili ay walang bahagi sa kanyang paggawa. Handang magsakripisyo ukol sa tagapagligtas. Kaya nga't yaong mga kabahagi ng biyaya ni Kristo ay magiging laan sa anumang pagsasakripisyo upang ang mga iba na pinagkamatayan niya ay makabahagi ng kaloob na buhat sa langit. Gagawin nila ang lahat nilang makakaya upang lalong mapabuti ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanilang paninirahan dito. Ang diwang ito ay siyang tunay na bunga ng isang kaluluwang tapat na nagbalik loob sa Diyos. Kapag karakang lumapit kay Kristo ang isang tao, ay sumusupling sa kanyang puso ang isang pagnanasa na ipakilala sa mga iba kung gaano kabuting kaibigan si Jesus
na kanyang natagpuan. Ang nagliligtas at nagpapabanal na katotohanan ay hindi maaaring masarahan sa kanyang puso. Pagka tayo ay nararamtan ng katwiran ni Kristo at nangapupuspos ng tuwa dahil sa paninirahan ng kanyang Espiritu sa ating kalooban, ay hindi tayo matatahimik. Meron tayong masasabi sa mga iba kung talagang ating natikman at nakita na ang Panginoon ay mabuti. Gaya ni Felipe noong makita niya ang tagapagligtas, kaya anyayahan natin ang mga iba na sa kanya ay lumapit. Pagsisikapan nating maipakilala sa kanila ang mga kagandahan ni Kristo at ang nakukubling mga katotohanan ng sanlibutang darating. Magkakaroon ng maningas na hangad na lumakad sa landas na linakaran ni Jesus. Kakaroon ng masidhing pananabik na makita naman niyaong nga sa ating palibot ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At ang pagsisikap na mapagpala ang mga iba ay gagantihin naman ng pagpapala rin sa atin. Ito ang adhika ng Diyos sa pagbibigay niya sa atin ng bahagi na makatulong sa panukala ng pantubos. Pinagkalooban niya ng karapatan ang mga tao na maging kabahagi sa banal na likas at bilang kapalit nito ay ipamahagi naman nila ang mga pagpapalang ito sa kanilang kapwa. Ito ang kataas-taasang karangalan, ang pinakadakilang kaligayahan na maaring ibigay ng Diyos sa mga tao. Yaong nangagsisitulong sa mga gawa ng pag-ibig ay nangapapalapit sa lumikha sa kanila. Maaring ipinagtiwala sana ng Diyos sa mga anghel sa langit ang pagbabalita ng Ebanghelyo at ang buong gawain ng malingap na pangangasiwa. Maaring ginamit sana niya ang ibang mga paraan upang maganap ang kanyang adhika. Datapwat dahil sa kanyang hindi matingkalang pag-ibig ay hinirang niya tayong maging mga katulong niya kasama si Kristo at ng mga anghel upang makabahagi tayo sa pagpapala, sa ligaya, sa karangalang ukol sa Espiritu na nagmumula sa pangangasiwang ito na hubad sa kasakiman. Nakikiramay kay Kristo. Tayo ay nangakikiramay kay Kristo sa pamamagitan ng ating pakikiisa sa kanyang mga pagbabata. Bawat paghahandog ng sarili sa ikabubuti ng mga iba ay nagpapalakas sa diwa ng kagandahang loob na nasa puso na nagbibigay, na siyang lalong mahigpit na nag-uugnay sa kanya sa manunubos ng sanlibutan na mayaman, gayon may nagpapakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Sa ganyan lamang pagtupad natin sa hangarin ng Diyos sa paglalang niya sa atin, magiging isang pagpapala sa atin ang mabuhay. Kung kayo yayaon upang gumawa ng ayon sa pinanukala ni Kristo ukol sa paggawa ng mga alagad niya at maglalapit kayo sa kanya ng mga kaluluwa, ay mararamdaman ninyo ang pangangailangan ng isang malalim na karanasan at malaking kaalaman sa mga bagay na banal. Kayo'y magugutom at mauuhaw sa katwiran. Kayo'y mamamanhik sa Diyos at lalakas ang inyong pananampalataya. At ang inyong kaluluwa ay iinom ng masagana sa balon ng kaligtasan. Ang pagtuligsa ng kaaway at pagsubok na inyong natatagpuan ay siyang sa inyo'y mag-uudyok na manalangin at pag-aaralan ang banal na kasulatan. Lalago kayo sa biyaya at sa pagkakilala kay Kristo at tuloy magkakaroon ng mayamang karanasan. Maglingkod sa mga iba. Ang paglilingkod sa mga iba na walang diwang makasarili ay siyang nagpapalalim, nagpapatibay at nagpapaganda ng likas na gaya ng sa kay Kristo. Nagbibigay ng kapayapaan at katuwaan sa mayroon nito. Marangal ang mga hangarin. Walang kalagayan ang katamaran o kasakiman. Ang nagsisigamit ng mga biyayang Kristiyano sa ganyang paraan ay magsisilaki at lalakas upang gumawa para sa Diyos. Magkakaroon sila ng malinaw na pag-unawang ukol sa Espiritu, isang matatag at umuunlad na pananampalataya, at malaking kapangyarihan sa pananalangin. Ang Espiritu ng Diyos
na kumikilos sa kanilang diwa ay tumatawag sa banal na pakikitugma ng kaluluwa bilang tugon sa banal na pagsagip ng Panginoon. Yaong sa ganyang paraan ay nangagtatalaga ng kanilang sarili sa isang paglilingkod na walang halong pag-iimbot para sa ikabubuti ng mga iba, ay tiyak na gumagawa sa kanilang ikaliligtas. Upang lumago sa biyaya. Ang paraan lamang upang lumago sa biyaya ay ang gawin ng walang bahid kasakiman, yaong pinagagawa sa atin ni Kristo. Gumawa ng ayon sa ating kakayahan sa pagtulong at pagpapala roon sa mga nangangailangan ng ating maitutulong. Ang lakas ay itinatamo sa pamamagitan ng pagbabatak. Ang paggawa ang siyang kondisyon ng buhay. Yaong mga nagsisikap na mapamalagi ang buhay Kristiyano sa pamamagitan ng palagi na lamang na pagtanggap ng mga pagpapalang dala ng biyaya at walang anumang ginawa para kay Kristo ay ibig mabuhay na lamang upang kumain na di gumagawa. Sa mga bagay na ukol sa Espiritu, kung paano sa mga bagay ng kalikasan, ang di paggawa ay palaging nagbubunga ng panghihina at pagkakasakit. Ang isang taong ayaw magbatak ng kanyang mga kamay at mga paa ay hindi magluluwat at hindi na niya magagamit pa ang mga ito. Ganyan din naman ang Kristiyanong hindi gumagamit ng mga kapangyarihang sa kanya ay ibinibigay ng Diyos. Hindi lamang di siya abot kay Kristo, kundi naaalis pa ang lakas na nasa kanya. Ang Iglesia ni Kristo ay siyang hinirang ng Diyos upang gamitin sa pagliligtas sa mga tao. Ang gawain niya ay ang maglaganap ng ebanghelyo sa sanlibutan at sa lahat ng Kristiyano ay nabababaw ang tungkulin. Bawat isa, ayon sa naaabot ng kanyang talento at panahon, ay kailangang umalinsunod sa bilin ng tagapagligtas. Ang pag-ibig ni Kristo na nahahayag sa atin ay siyang dahil ng pagkakautang natin sa lahat ng hindi nakakakilala sa Kanya. Binigyan tayo ng ilaw ng Diyos, hindi para sa atin lamang, kundi upang itanglaw din naman sa kanila. Kung ginaganap lamang ang mga sumusunod kay Kristo ang kanilang tungkulin, sana'y libo-libo ang nangangaral ngayon ng Ebanghelyo sa pinangangaralan ng iisa lamang sa lupain ng mga pagano. At ang lahat ng hindi makasama sa paggawa ay tutulong din sa pamamagitan ng salapi, pakikiramay at panalangin. Dahil dito ay lalong aalab ang kasipagan ng mga bayang Kristiyano upang umakit ng mga kaluluwa para sa Diyos. Gumawa sa dakong kinaroroonan. Hindi na kinakailangang magsitungo pa tayo sa lupain ng mga pagano o lisanin ang sariling tahanan kung sa sarili mayroon pa tayong mga tungkuling nararapat gampanan para kay Kristo. Ang tungkuling iyan ay magagawa natin kahit sa ating tahanan, sa iglesia, sa maliit na parte ng buhay at sa mga nakikipagkalakalan sa atin. Lalong malaking bahagi ng kabuhayan ng ating tagapagligtas dito sa ibabaw ng lupa ang ginugol niya sa matiyagang pag-aanluwage sa Nazaret. Mga anghel na naglilingkod ang umakbay sa Panginoon ng buhay sa kanyang paglalakad na kasabay-sabay ng mga magbubukid at mga manggagawa na hindi siya nakikilala at di pinararangalan. Maging siya'y gumagawa sa kanyang mababang hanap buhay o siya man ay nagpapagaling ng mga may sakit o lumalakad sa ibabaw ng maunos na dagat ng Galilea, ay matapat niyang ginanap ang layuning kanyang ipinarito. Kaya nga sa mga abang tungkulin at lagay ng pamumuhay ay maaaring tayo'y lumakad at gumawang kasama ni Jesus. Sinasabi ng apostol, bawat isa'y manatili sa Diyos sa kalagayang itinawag sa Kanya. Ang mga ngalakal ay maaaring makapangalakal sa isang kaparaanang makaluluwalhati sa Kanyang Panginoon dahil sa Kanyang pagtatapat. Kung siya'y tunay na alagad ni Kristo, ay dadalhin niya ang kanyang pananampalataya sa lahat niyang ginagawa at ihahayag niya sa mga tao ang Espiritu ni Kristo. Ang mekaniko ay maaring maging isang masipag at tapat na kinatawan niya na gumawa ng mababang mga gawain sa gitna ng mga gulod ng Galilea
Bawat isang nagtataglay ng pangalan ni Kristo ay dapat gumawa ng gayon na lamang, na anupat sa pagkakita ng mga iba sa kanyang mabubuting gawa, ay luluwalhatiin nila yaong lumalang at tumubos sa kanila. Ang bawat isa'y may gawain. Marami ang nagdadahilan na sapagkat ang mga iba ay may tinatangkilik na mataas na kakayahan at malaking kabutihan kaysa kanila, kaya hindi na kailangan pa ang kanilang tulong sa paglilingkod kay Kristo. Laganap ang paniniwala na iyon lamang ay mga tanging katangian ang kinakailangang magtalaga ng kanilang mga kakayahan upang ipaglingkod sa Diyos. Naging pagkakilala na ng marami na ang mga talento ay pinagkaloob sa isang uri lamang ng mga taong mapapalad, sa tanging ibinukod sa mga iba, na hindi tinawagan upang makibahagi sa mga paghihirap o sa mga gantimpala man. Datapwat, hindi ganyan ang ipinakikilala ng talinhaga. Nang tawagin ng puno ng sambahayan ang kanyang mga alipin, ay binigyan niya ang bawat isa ng kanyang gawain. Taglay ang diwang maibigin ay magagawa natin ang pinakamababang mga tungkulin sa kabuhayan, na gaya ng sa Panginoon. Colosas 3:23. Kung sa ating puso'y namamahay ang pag-ibig ng Diyos, ay mahahayag ito sa pamumuhay. Ang masamyong bango ni Kristo ang nasa paligid natin, at ang impluwensya natin ay siyang magpaparangal at magpapala sa mga iba. Huwag maghintay. Huwag na ninyong hintaying dumating pa. Muna ang malaking pagkakataon o umasa kaya sa di pangkaraniwang mga kakayahan bago kayo tumungo sa paggawa para sa Diyos. Huwag ninyong isipin kung ano kaya ang ipalalagay sa inyo ng sanlibutan. Kung ang kabuhayan ninyo sa araw-araw ay isang patotoo ng kalinisan at katapatan ng inyong pananampalataya at napag-uunawa ng mga iba na nais ninyong sila'y matulungan, ang inyong pagsisikap ay hindi masasayang na lahat. Ang pinakamababa at pinakadukha sa mga alagad ni Jesus ay maaaring maging isang pagpapala sa iba. Mangyayaring hindi nila mapagkilalang sila'y gumagawa ng isang tanging bagay na mabuti, datapwat sa palaging paggawa nila niyaon ay makapagpapasimula sila ng mga alon ng pagpapala na lalawak at lalalim. At lilitaw ang mga banal na bunga nito na maaaring hindi nila maalaman hanggang sa huling araw ng pagbibigay ng kagantihan. Di nila nararamdaman o nauunawa mang sila'y gumagawa ng anumang bagay na dakila. Hindi sila pinagbibili ng paguri nila ang kanilang mga sarili sa pag-aalaala ng tungkol sa tagumpay. Ang kailangan lamang ay ang sila'y magsiyaong tahimik na matapat na ginagawa ang gawaing itinagubili ng Diyos. Kung magkagayon, ang kanilang kabuhayan ay hindi mapapalugi. Ang kanilang sarili ay mapaparis na lubos kay Kristo. Sila'y mga manggagawang kasama ng Diyos sa buhay na ito. Sa ganito ay iniaangkop nila ang kanilang mga sarili sa lalong mataas na gawain at sa lubos na kaligayahan ng kanilang buhay.